Hindi mayaman ang aming pamilya. Sakto lang tulad ng nakakapag-almusal, tanghalian at hapunan. Minsan kinakapos, minsan naman sobra-sobra. Isang OFW si Papa at si Mama naman ay isang regular na empleyado sa isang pribadong kumpanya dito lang din sa atin sa Pilipinas. Meron kaming sariling bahay na nakuha ng aming mga magulang dahil sa kanilang pinagsamang pagsisikap. Dalawa kaming magkapatid, isang babae at isang lalaki. Babae ang panganay at siya nga si ate na itago na lang natin sa pangalang Angel. At ako naman ay pangalanan mo na lang na Kenneth. Sa aking pagkakatanda, hindi pa man kami parehong nag-aaral ni Ate Angel dahil 2 taon lang naman ang pagitan ng edad namin, ay madalas na kaming maiwan na walang kasamang matanda sa bahay. Minsan yung lolo at lola namin o kung hindi man ay nagbabayad si mama para mayroong mag-alaga sa amin. Dahil sa dalas namin na laging magkasama, magkausap ay lumaki kaming solid bilang magkapatid ang samahan. To the point na kung hindi nyo kami kilala at makita nyo kaming magkasama ay baka isipin nyo magjowa kami. At dahil sumabay ang aming paglago sa pag-unlad ng teknolohiya, ay pareho din naming natuklasan ang dahilan kung paano kami nabuo at isinilang sa mundo. At nang dumating ako sa aking pagbibinata, ang unang talsik. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Uhugin at wala pang muwang sa mundo ayon sa aking lolo't lola nang mapasa amin ng bahay na maituturing namin sa amin. Dahil ang bahay na iyon ay naipundar dahil sa pinagsamang sipag ng aking mga magulang. Tawagin mo na lang akong Kenneth, hindi tunay na pangalan. 32 years old, may 2 anak at kasal sa babae na itago na lang natin sa pangalang Irene. Bata pa lamang kami ni Ate Angel na siyang aking nakatatanda at nag-iisang kapatid. Sa aming 2 magulang ay si Mama ang madalas naming makita at makasama. Iyon ay dahil si Papa ay lingguhan kong umuwi sa amin dahil sa may kalayuan ng trabaho ni Papa sa kanilang nakuhang bahay. Bagamat ganoon, ang naging sitwasyon ng aming kamataan ay hindi naman namin iyon naging problema. Dahil pareho sa aming magulang ay parehong may trabaho, madalas ay kami lamang ng ate ko ang naiiwan sa bahay lalo na noong dumating ang puntong hindi na kami alagain at literal nang maaasahan sa bahay. Maliban kasi sa aming lolo at lola noong hindi pa kami nag-aaral, kung minsan ay nagbabayad si mama ng katiwala na sa maghapon ay aming makakasama. Ang natatandaan ko nga grade 1 hanggang grade 2 ay may iba pang tao na naghahatid sa amin sa school. Ahead kasi si Ate Angel sa akin ng 2 taon at dahil na rin sa dalas naming maiwan sa bahay na walang ibang kasama, ay maaga siyang natuto ng mga gawaing bahay hanggang sa tuluyan nang parang naging kaming 2 na lamang ni ate talaga ang tao sa bahay. Ikaw na ang magkaroon ng mama na aalis ng maaga sa bahay at uuwi ng hapon. Na kung minsan nga ay may mga pagkakataon na aalis si mama ng bahay na tulog ako at uuwi ng bahay na tulog pa rin ako. Samantalang si Papa naman ay linggo lamang namin nakakasama. Ang bagay na iyon ay hindi naman namin inirereklamo sa aming mga magulang. Lalo't hindi man kami mayaman pero sa pagkain ay hindi naman kami nagkukulang. Laging puno ang ref at sa bawat bukas namin ay lagi kaming may nakukuhang makakain. Yun nga lang, noong kami ay nag-aaral na kapag mayroong mga meeting, kadalasan ay hindi maka-attend ang aming mga magulang. Pero pagdating sa mga bayarin, ay hindi naman kami nagkakaroon ng problema at lagi kaming on time. Okay naman ang pag-aaral ko ng elementary at pagdating sa mga assignment ay mayroong magandang ate na laging nandyan at handang tumulong sa akin. Honor student kasi si ate
kaya basic lang sa kanya ang aking mga assignment. At noong elementary bilang si Ate Angel na nakatatanda sa akin, ay literal niyang ginampanan ang kanyang pagiging ate sa akin sa maraming bagay. Noong ako ay mag-high school ay medyo nag-iba na ng konti ang sitwasyon dahil hindi na tulad ng dati na ako'y asikasuhin pa ni Ate Angel. Bago nakagraduate ng elementary si Ate Angel ay meron na siyang hawak na cellphone na siyang pangkonekta namin kina mama at papa. Meron din kaming isang computer kung saan madalas kaming maglaro ng solitaryo, mag-research at laking tulong para sa aming mga assignment. At syempre, si Ate Angel ang mas may alam kung paano iyon gamitin. Kung hindi ako nagkakamali, ay graduating ako ng grade 6 nang aming madiskubre ang dahilan at paraan ng kung paano ang tao dumarami. Hindi ko alam kung paano, pero sinabi nilang ni Ate Angel na meron siyang sikreto na ipapaalam niya sa akin at dapat kaming dalawa lamang ang makakaalam. At ayun, maliban sa balita na pwedeng mapanood sa TV kapag hapon, gamit naman ng computer at internet, ay meron to kaming mas interesanting mga pinapanood kung ano-ano lang. Alam nyo na yon. At hindi sa pangaano, pagdating sa computer, ay mas nakakaintindi sa ate kaysa sa aking magulang. Kumbaga, si Ate Angel lamang ang may alam kung paano manipulahin ang computer na para sa akin bilang sidekick ni Ate Angel, madali ko rin lang natutunan. Iyon na rin ang panahon kung kailan umira lang aking kamay para sa gawaing lahat ng lalaki alam. May pagkakataon pa nga na kailangan ko pang magtago. 8 mempo na nag-iisa ako sa bahay. Para sa akin, hindi naman mahirap gawin yun. Dahil kapag araw, sa Ate Angel lamang naman ang pwedeng maging balakid sa akin. Pero may pagkakataon din namang nakakatsyempo si ate at sinasabing, "Huy, doon ka nga sa banyo, ang kalat mo tol." Noong magpang-abot kami ni Ate Angel sa high school, doon ko na nakilala ang kanyang boyfriend. At dahil 2 taon ang tanda sa akin ni Ate Angel, halos 1 taon lamang kaming naging sabay pumasok ng school at umuwi ng hapon sa bahay. Kung hindi ako nagkakamali, ay 2nd year high school ako noong mag-ibang bansa si Papa. At ang isang dahilan noon ay para pareho kami ni Ate Angel ay mapag-aral nila ng college. Syempre nga naman, pagdating sa gastos, ang college ay ibang gastusan kumpara noong high school. Tulad ni Ate Angel, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, ay may itsura din akong lalaki. At noong mag 3rd year high school, ay ang taon kung kailan ako unang nagkaroon ng jowa. Itago na lang natin sa pangalang Joanna, ang babae na aking unang naging jowa. Hindi ko naman sinasabing naiilang ako noong magpang-abot kami ni Ate Angel noong high school. Dahil in terms of relation, bilang dadalawang magkapatid, solid kami. Ate Angel is may tropa and BFF pa, pero syempre, lalaki ako at babae siya. At kahit papaano, may mga bagay at hilig na hindi pa rin kami parehas ni Ate Angel. 4th year high school ako nang unang makatikim ng espesyal na putahe sa balat ng lupa. At iyon ay noong magdaos ng juniors and seniors prom ang aming school. At siguro, hindi rin naiiba sa kwento ng iba ang aking unang karanasan. After ng event, nagkasundo lang kaming magkakaklase na magkaroon ng bonding sa school. Naging madali iyon na ipaalam sa kanya-kanya naming magulang dahil halos lahat naman kaming 4th year high school kilala ng bawat magulang. Kaya kampante silang walang milagro na magaganap bago sumapit ang umaga. Matagal na kasi naming napag-usapan yun ni GF. Kaya lang talagang walang lugar At siguro, narinig ng Yodemo ng aming mga nais. At ayun. At ang bagay na iyon ay alam ni Ate Angel. Dahil ako mismo ang nagkwentong noong gabing iyon, merong tulisan na nakapasok sa kuweba. Nagtanong pa nga siya ano raw pakiramdam? Sagot ko kunwari ka pa, ang tagal nyo Malas naman ang BF mo kung di man lang nakaisa. Sagot naman ni Ate Angel, para lang daw yun sa karapat-dapat na lalaki.
Nursing ang kinuhang kurso ni Ate Angel at dahil meron ng college ang aking mga magulang, ay mas naging agresibo at puspusan sila sa paghahanap buhay. Ang naging plano ko, mag-architecture. At ang unang tanong ni Ate Angel, kaya ba ng utak mo? Masyadong mahirap yon para sa'yo. Mag-electrical engineer or mechanical engineer na lamang daw ako at tulad ni Papa, mag-abroad para mabilis ang pera. Tulad ng dati, mas nagkaroon kami ni Ate Angel ng oras na tulungan ang isa't isa. Lahat ng gawain sa bahay sambot na namin, habang ang dalawa naming mga magulang ang aming provider. Noong makagraduate si ate ng 4 na taon sa pagiging nursing, 3 na ang nakasuporta sa aking pag-aaral bilang electrical engineer. Bukod sa bawas na ang gastusin, ay mas umaluan ang pasok ng blessings sa bahay dahil maging sa Ate Angel ay isa na rin sa nagpapasok ng income sa aming pamilya. 3rd year high school ako noong magplanong magpagawa or magpa-extension ng bahay ang aking mga magulang. Pero sinabi ni Ate Angel, wag muna. Una, lagi namang wala sa bahay si Papa. Ikalawa, nag-aaral pa ako at 2 taon na lang naman, graduate na ako. Di saka na magpalaki ng bahay kapag wala ng ibang pinagkakagastusan. Isang malaking pagsubok ang dumating sa aming pamilya. Kung hindi ako nagkakamali, 2 months bago ako magtapos ng pag-aaral, masamang balita ang iniuwi sa amin ni ate. Buntis siya at wala raw planong panagutan siya ng ama ng kanyang nasa sinapupunan. 2 taon mahigit nang nagtatrabaho si Ate Angel at noon alam ko marami siyang pera dahil hindi naman siya magastos. At ni isa sa amin walang nakakaalam na meron pala siyang jowa. Siguro itinago niya para hindi makaapekto sa plano ng aming pamilya. May usapan din kasi kami ni Ate Angel na wala munang mag-aasawa. Hindi naman naging masama ang loob ko kay Ate Angel dahil maging ako, may jowa at aminadong walang kapantay sa pakiramdam ang dulot ng bawal na labing-labing. At bilang nagkakaisang mag-anak, sa halip na sumba at sermon ay suporta ang aming ibinigay kay Ate Angel. Isang sorpresa ang aking natanggap mula kay Ate Angel matapos ko ang makagraduate ng college. 3 days after kung hindi ako nagkakamali, ay tumawag sa akin si ate mula sa kanyang pinapasukan na trabaho. At sabi tagpuin siya sa isang mall para mamili ng gamit sa aking soon-to-be pamangkin. Magkita na lang raw kami sa isang kasa ng motor at sabay na kami pumasok ng mall para hindi na kami maghanapan. Noong dumating ako sa nasabing kasa, nasa loob si Ate Angel at tinawag niya ako at pinapili niya ako bilang kanyang regalo sa aking pagtatapos ng college. Bilang isang engineer daw, dapat meron na akong service. Hindi na rin ako nakatanggi, lalo't isa ang motor sa aking mumunting pangarap. Kaya ayon, noong araw ding iyon, kahit buntis si Ate Angel at alam kong kailangan niya ng pera, nagpalabas kami ng isang motor, cash. At buong pagyayabang pa ni Ate Angel na nagbawas lang naman raw siya ng pera. Hindi naman ako kagad nag-abroad, ang totoo niyan. Na-regular pa ako sa isang kilalang company dito sa Pilipinas. Kaya lang, bilang tapos ng engineer, hindi ko matanggap na mas malaki ang sahod sa akin ni Papa. 26 years old ako nang magpa siyang mag-ibang bansa. Nagpakasal muna kami ni Irene, yun nga lang, wala ako sa tabi ni Mrs. noong isilang ang aming panganay. At tanging sa video call ko lang sila nakita. Ayun, tulad ko rin kasi ay engineer si Irene, matigas din ang ulot, ayaw tumigil sa pagtatrabaho. Wala pa kasi kaming sariling bahay, kaya ayun, si mama ang tumigil sa trabaho para mag-alaga sa 2 apo. Kompleto na ang apo ni mama, isang lalaki at isang babae. Babae kasi ang pangalan ni Ate Angel, yun nga lang, single mom siya. Kami naman ni Irene, lalaki yung panganay. Hindi ko alam kung meron pa bang planong mag-asawa si Ate Angel, 35 na siya. Kung mag-aasawa pa siya at mag-anak, medyo mahirap na sa edad niya. At ang plano niya mag-ibang bansa. Sabi niya hindi niya raw kailangan ng lalaki sa buhay. Masakit kasi ang nangyari sa kanya. At sa bagay na yun, naiintindihan ko siya. Bilang lalaki ang panloloko ay hindi ko kinukonsinte.